Mga munting kwento. Kwento sa tunay na buhay at mga kathang-isip lamang na mapupulutan ng magagandang aral. Bago natin simulan, please like, share and subscribe, and don't forget to push the notification bell. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang karpintero. Isang araw, may isang karpintero na nagngangalang Mang Juan. Siya ay isang masipag at tapat na manggagawa, na nagtatrabaho sa isang maliit na bayan. Halos araw-araw, makikita siya sa kanyang pagawaan, gamit ang kanyang mga kasangkapan, martilyo, pang-ukit, pang-ahit, at mga kahoy na pinili niyang gamitin para gumawa ng mga kagamitan at muebles. Si Mang Juan ay may malalim na kaalaman sa paggawa ng mga bahay at kasangkapan. Ngunit hindi lang siya magaling sa paggawa ng mga bagay na materyal, magaling din siyang tagapayo. Laging handa siyang tumulong sa mga kapitbahay, at madalas siyang magbigay ng mga tips kung paano nila mapapaganda ang kanilang mga tahanan o kung paano ayusin ang mga sirang gamit. Isang araw, dumating si Aling Rosa, isang matandang babae, sa kanyang shop. May dala siyang lumang upuan na wasak ang isang paa. Ipinakita ni Aling Rosa kay Mang Juan ang upuan at nagtanong kung maaari pa itong ayusin. Nang makita ni Mang Juan ang upuan, napansin niyang ito ay may sentimental na halaga kay Aling Rosa, dahil ito ang upuan na ginagamit ng kanyang asawang pumanaw. Agad na ipinangako ni Mang Juan na aayusin ito ng maayos. Hindi lang basta inayos, kundi pinaganda pa niya ang upuan, nagdagdag ng mga detalye at nilinis ito ng maayos. Matapos ang ilang araw, natapos din ang proyekto. Nang makita ni Aling Rosa ang resulta, hindi mapigilan ang luha sa kanyang mga mata. Salamat, Mang Juan. Hindi lang ang upuan ang naibalik mo, kundi ang mga alaala ng aking asawa, sabi ni Aling Rosa. Dahil sa gawaing iyon, si Mang Juan ay hindi lamang naging tanyag bilang isang mahusay na karpintero kundi bilang isang tao na may malasakit at nagmamalasakit sa iba. Mula noon, mas naging masaya siya sa kanyang mga ginagawa, sapagkat alam niyang sa bawat piraso ng kahoy na kanyang pinapalakas at binibigyan ng bagong buhay, may naitutulong siyang magbigay ng saya at alaala sa iba. At sa kabila ng simpleng buhay, natutunan ni Mang Juan na ang tunay na halaga ng kanyang trabaho ay hindi lamang nakasalalay sa kita, kundi sa mga pagpapahalagang naiiwan niya sa mga tao sa kanyang paligid. Habang lumilipas ang mga taon, mas dumami ang mga tao na lumapit kay Mang Juan. Hindi lang sa paggawa ng mga kasangkapan o pagpapagawa ng bahay, kundi pati na rin sa mga problema sa buhay. Laging may oras si Mang Juan para makinig at magbigay ng payo. Alam niya na sa bawat proyekto, mayroong kwento at emosyon na nakatago sa bawat kahoy na pinagtatrabahuhan niya. Isang araw, dumating si Mario, isang batang magsasaka, na may dala ring isang sirang aparador. Nalaman ni Mang Juan na hindi kayang bumili ng bagong aparador si Mario dahil sa hirap ng buhay. Sinabi ni Mario na ito lang ang natirang gamit na ipamana mula sa kanyang mga magulang. Tumitig si Mang Juan sa aparador at napansin ang mga gasgas at lamat nito. Ngunit sa mata ni Mang Juan, nakita niya ang potensyal ng aparador, katulad ng bawat tao na may mga sugat, ngunit may kakayahang magbago at magtagumpay. Hindi nagdalawang isip si Mang Juan. Hindi mo na kailangan ng bago. Pwedeng maibalik sa dati ang aparador na ito, sabi niya kay Mario. Binago at pinanday niya ang aparador, inayos ang bawat sugat at gasgas. Hindi lamang ang aparador ang naging bago, kundi pati ang pananaw ni Mario sa buhay. Pagkatapos ng ilang linggo, tinapos ni Mang Juan ang aparador at ibinalik ito kay Mario. Nang makita ni Mario ang resulta, napuno siya ng pasasalamat at muling natutunan na may mga bagay sa buhay na hindi kailangang palitan para magtagumpay. Sa paglipas ng panahon, naging kilala si Mang Juan hindi lamang bilang isang karpintero, kundi bilang isang tagapagtanggol ng mga alaala at kwento ng bawat tao. Ang kanyang mga gawa, mula sa simpleng kahoy hanggang sa malalaking proyekto, ay may mga kwento ng pagmamahal, hirap, at tagumpay.
Ang bawat piraso ng kahoy na kanyang pinagtatrabahuhan ay nagiging saksi sa buhay ng mga tao at sa mga pagbabago sa kanilang mga puso at isipan. Isang araw, dumating ang isang batang karpintero, si Paulo, na naghangad matuto mula kay Mang Juan. Inilahad ni Paulo ang kanyang mga pangarap at nais maging kasing galing ni Mang Juan. Ngunit sinabi ni Mang Juan, hindi lahat ng galing ay natutunan sa kasanayan. Mahalaga ang malasakit sa bawat proyekto na ginagawa mo. Ang tunay na galing ng isang karpintero ay hindi nasusukat sa bilis ng paggawa o sa dami ng kita. Nasa puso ito. Ibigay mo ang iyong malasakit at bawat proyekto ay magiging makulay. Dahil sa mga aral na natutunan kay Mang Juan, nagsimulang makilala si Paulo sa kanilang bayan bilang isang mahusay na karpintero, ngunit higit pa rito, isang tao na may malasakit sa bawat gawa. At tulad ni Mang Juan, natutunan din niyang ang tunay na halaga ng bawat kasangkapan ay hindi lang sa material na halaga nito, kundi sa mga taong tumatangkilik dito at sa mga kwentong nagsisilbing gabay sa bawat gawain. Sa mga huling taon ni Mang Juan, marami na siyang natulungan at naging inspirasyon sa mga kabataan sa kanilang bayan. Kahit na siya'y tumanda na, hindi niya pinagsawaan ang kanyang trabaho, sapagkat alam niyang sa bawat kahoy na pinapalakas niya, sa bawat pangarap na tinutulungan niyang matupad, may kwento ng buhay na patuloy na nabubuhay. Dumating ang panahon na si Mang Juan ay tumanda na. Ang kanyang mga kamay, na dating maliksi at matibay, ay nagsimulang manghina. Ngunit hindi pa rin siya nawawalan ng sigla at kasiyahan sa paggawa ng mga bagay na mahal niya. Nais niyang magturo at magbigay ng higit pang kaalaman sa mga batang karpintero, tulad ni Paulo, na naging katuwang na niya sa kanyang mga proyekto. Nais niyang ipamana ang kanyang mga aral sa mga susunod na henerasyon. Isang hapon, habang nagtatrabaho sa kanyang shop, nagkaroon siya ng pagkakataon na makipag-usap kay Paulo at sa iba pang kabataang karpintero. Ang buhay, mga anak, ay parang kahoy. Minsan, may mga gasgas at bali, ngunit kung iingatan at papahalagahan, maaari itong magbigay ng mga bagay na magagamit at magpapasaya, sabi ni Mang Juan sa kanila. Huwag niyong kalimutan, hindi lang ang gamit ang binibigyan ng halaga, kundi ang mga taong gumagamit nito at ang mga alaala ng mga bagay na inyong ginagawa. Ang mga salita ni Mang Juan ay nag-iwan ng malalim na aral sa puso ng bawat kabataan na naroroon. Alam nila na ang kanilang guro ay hindi lang isang bihasang karpintero, kundi isang taong may malasakit, may kabutihang loob, at may malalim na pangunawa sa buhay. Pagkalipas ng ilang linggo, isang masakit na balita ang dumating sa bayan. Si Mang Juan ay pumanaw. Ang buong bayan ay nagluksa, hindi lamang dahil sa pagkawala ng isang karpintero, kundi dahil sa pagkawala ng isang guro, kaibigan, at gabay. Ang lahat ng mga tao na tinulungan at nakasama siya ay nagsama-sama upang magbigay ng huling respeto at pasasalamat sa isang tao na nagbigay halaga hindi lamang sa mga material na bagay, kundi sa bawat relasyon at alaala na nabuo sa kanyang mga gawa. Sa kanyang burol, nagbigay ng isang mensahe si Paulo. Si Mang Juan ay hindi lang isang karpintero. Siya ang nagbigay ng mga aral ng malasakit, sipag, at pagkakawang gawa. Ang lahat ng natutunan ko mula sa kanya ay hindi ko malilimutan. Kami, ang mga natuto sa kanya, ay magpapatuloy sa pag-aalaga at pagpapahalaga sa bawat bagay na aming gagawin, gaya ng itinuro niya sa amin. Matapos ang kanyang paglisan, ipinagpatuloy ng mga kabataang tinuruan ni Mang Juan ang kanyang mga aral. Bawat piraso ng kahoy na kanilang hinahawakan ay may alaalang naiwan sa kanila ni Mang Juan. Habang buhay nilang pinangalagaan ang mga bagay na tinuruan sa kanila, ang pangalan ni Mang Juan ay naging simbolo ng malasakit, pagpapahalaga sa bawat tao at bawat bagay, at ng walang katapusang pagnanais na magbigay ng kabutihan sa mundo. Sa kabila ng lahat ng pagbabago sa bayan at sa mga henerasyong pumalit, nanatiling buhay ang alaala ni Mang Juan, hindi lamang sa kanyang mga gawa, kundi sa mga puso ng bawat tao na nakasalamuhan niya. Ang kwento ng karpinterong ito ay naging isang alamat na nagsilbing gabay sa lahat ng tao, isang paalala na sa bawat maliliit na bagay,
mayroong malalim na kahulugan, ang tunay na halaga ng buhay ay nasa pagmamahal at malasakit sa kapwa.